So what's up mga kalapatid? So tanghali na nga, time check tayo, alauna sakto ng umaga mga kalapatid. So pasensya na nga kayo kasi nga ngayon lang tayo ulit nakapag-upload mga kalapatid. Kasi nga ay nahihirapan nga tayo humanap ng magandang signal mga kalapatid. At syempre load mga kalapatid. So hindi nga tayo nakapag kaagad ng load. Kasi nga dito sa amin wala nga akong wifi mga kalapatid. So umaasa lang ako sa load, sa data mga kalapatid. Siyempre umaasa rin ako sa signal. Kung magandang signal mga kalapatid, maganda rin yung upload natin mga kalapatid. So mabilis din tayo makakapag-upload. So yun nga, pahirapan nga dito. Kaya nga pagpasensyahan nyo na lang mga kalapatid kung ngayon ulit tayo nakapag-upload. So yun nga mga kalapatid, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay wag mo nang kalimutang i-like yan mga kalapatid. At syempre i-share at i-subscribe mga kalapatid para naman lagi kayong updated sa ating mga susunod na videos mga kalapatid. So yun nga mga kalapatid, papakita ko nga sa inyo yung Warriors nga natin at i-update ko nga kayo dun nga sa club training na nangyari nung nakarambuan pa mga kalapatid. So kasi nga natagalan tayo makapag-upload. So ngayon lang nga, so update ko na nga kayo dun sa nangyari noon pagsali natin sa club training sa PPFCI. So tara, let's go! Make the ground shake. So yun nga mga kalapatid. So yan nga tingnan nyo naman, halos walang laman yung ating loop. So yung breeder lang nga natin yung nandito. So yun nga mga kalapatid. So update ko nga pala kayo doon nga sa ating anim na isinabay nga sa club training sa PPFCI mga kalapatid. So anim nga yung ikinarga natin sa club training. So medyo nga may kunti tayong problema mga kalapatid kasi nga sa anim na warriors natin ay dalawa lang ang nakauwi. So pahirapan nga yun mga kalapatid kasi nga doon mo malalaman kung talagang ang mga alaga mo ay talagang magaling sa pang homing mga kalapatid. So yung anim nga na, yung apat nga natin ay gumulong. So may kagandahan rin mga kalapatids kasi nga ay may dalawa rin tayong warriors na nakauwi. Sana all. So ngayon nga halos wala ditong mga ibon nga sa loob ng ating loob kasi nga pinalabas ko muna sila mga kalapatids. So yun nga mga ibon natin ay nasa labas. So nasa taas ng bubong mga kalapatid. Papakita ko sa inyo. So ayan sila mga kalapatid. So nagsisitambayan yan. So hinayaan ko sila mga kalapatid kasi nga yung iba dyan ay YB pa, batang bata pa mga kalapatid. So ayan So yun nga, sa nangyari nga nung club training natin sa PPFCI ay hindi nga tayo sinuwerte na makapagpawi ng lahat ng ating mga warriors mga kalapatid. So gumulong nga yung apat natin. So yun nga nangyari. So at least nga nagkaroon tayo ng experience sa ating club na mag-training nga ng ibon, magbitaw sa ibang lugar mga kalapatid. So dalawa lang nga yung finisher natin ng Sursogon, yung anak ni Greensill. So ito yung mga kalapatid. So yung anak nito mga kalapatid, yan yung anak niya, ang dalawang yan mga kalapatid, yung nakauwi galing Sursogon. Pero yung anak nito mga kalapatid, yan so pumasok nga sa ating loop. So nandun yan, breeder yan mga kalapatids, pumasok lang dito sa ating loop. So ayun nga mga kalapatids, yung anak nga niyan ay gumulong nga, yung dalawa. Saka yung anak nung katabi na nitong ating isang breeder ay gumulong din. Yung kung natatandaan nyo, yung mga una nating video, yung si White Blight, saka yung si Checkered. So yun nga, gumulong yun mga kalapatids. So doon pa lang ay talagang nagkaroon na tayo ng experience na hindi pala basta-basta kailangan magpasabay ng kalapate o mag-training kagad. So mas maganda pala yung medyo may edad na mga kalapatid. So hindi first time nga natin yung kaya ganun talaga nangyari. So ang importante nagkaroon tayo ng experience mga kalapatid sa larangan ng pangalapate mga kalapatid. So yun nga, gumulong nga yung anim natin, pero meron tayo mga kalapatids kaagad na ang panibagong warriors. So ayun nga sa bubong. So inayaan ko nga sila dyan kasi nga mga pa naman yan, mga YB. So mas maganda yung nasanay na rin sila dito sa ating lugar mga kalapatids. So yun nga mga kalapatids. So ito nga yung ating ating breeder, yung magulang nung dalawang gumulong mga kalapatids. So ito lang yung second clutch nila mga kalapatids. So nag-iisa lang yan kasi nga yung isa niyan mga kalapatids ay namatay nga kasi nga
pinatay ng manok dito sa amin. So wala tayong magagawa mga kalapatid. So ganun talaga. Kasi ang mga manok dito sa amin ay mga ano rin, mga anong tawag doon, mga malilikot din. So Paano masabi? pag nakakakita sila ng sisiyo ng ating alagang mga warriors ay pinapatay nila. So yun nga, bantay sarado na nga natin kasi nga sayang yung pag-aantay at panahon para magparami tayo ng ating mga warriors. So yun nga, ito nga yung second clutch nila mga kalapatids. Yan o, papakita ko sa inyo. So yan nga mga kalapatids, yung pang second clutch natin. Yan o. So winalay na nga natin yan nung nakarang linggo pa, kaso nga nakatakas na naman sa ating loop. So medyo maliit pa kasi, pero okay na, pwede na niwalay mga kalapatids. So yan yung anak, o kaya yan yung kapatid nung dalawang gumulong mga kalapatids. Kung natatandaan nyo yung mga una nating video, yung dalawang kapatid yan gumulong nga sa Bulan Sorsogon. So hindi nga nakauwi. So ito pa lang mga kalapatids. So may itlog na naman yung magulang ngayon. So kung nakikita nyo mga kalapatids, tatlong itlog. So kaya nga tatlong itlog yan mga kalapatids, kasi nga yung itlog ni Green Cell mga kalapatids ay hindi nga nila nililimliman, kaya nga ipinahiyaya na lang natin dito yung dalawang itlog. So ang itlog talaga nito mga kalapatids ay isa lang. So pinayaya na lang natin yung dalawang itlog kasi sayang naman. Eh kung hindi nila lilimliman, papalimliman na lang natin dito sa isang nating breeder. So para naman ay may pandagdag pa tayong warriors. So ito naman mga kalapatids, ito yung magulang nung si White Flight, yung ang gumulong sa Bulan Sorsogon, yung dalawang magkapatid. Yan yung magulang mga kalapatids. So ngayon naghakot sila ng pugad nila mga kalapatids. So yan nga, mangingitlog na naman siguro yan. So sana naman mangitlog at malalaki yung ating mga YB na ilalabas nga nila mga kalapatids. So yun nga. So ito mga kalapatids, update ko nga pala kayo dito. So yung isa na din dito ay medyo malaki na. So yung nag-iisa lang yan mga kalapatids. So yung isang kapatid nito ay hindi nga nakalabas sa ano niya, sa shell niya. So hindi nga nakalabas. So siya lang ang nakalabas mga kalapatids. So kaya siya lang ang nabuhay. So sayang naman kasi nga hindi nga natin sila masyadong na bantayan ng maayos kasi nga masyado na rin tayong busy. So yun nga mga kalapatids. So ayun nga yung mga warriors natin ng mga YB, at may kasama dyan mga kalapatids yung dalawa nating finisher ng Sorsogon. So yun nga, na-update ko na kayo mga kalapatids. So ito pala yung loop natin oh. Simple lang, gawa sa kahoy lang yan mga kalapatids. So yung trapdoor pala natin mga kalapatids ay binago ko rin. Natatandaan nyo yung una nating video, kung natatandaan nyo yung trapdoor natin ay medyo hindi kagandahan mga kalapatids, kasi nga yung trapdoor natin ay ano nga yung tawag doon, yung gumagalaw-galaw mga kalapatids. So nakakalabas yung ating mga warriors dito sa trapdoor natin, nung nakaraan nating trapdoor. So nakakalabas yan mga kalapatids, kaya nga binago natin, pinalitan natin ng bago. So wineldingan na lang natin mga kalapatids. So ito palang ginawa ko dito mga kalapatids ay welding rod lang yan. So ginawa kong ganito. So ngayon hindi na sila nakakalabas dyan mga kalapatids. So pag tinulog nila yan, tapos pag nakapasok na sila, hindi na sila dyan makakalabas mga kalapatids. So yun nga, binago natin yung ating trapdoor para naman ay mas maganda tingnan mga kalapatids. So ito nga yung ano, magulang nung dalawang itlog doon na pinahiyaya nga natin doon sa isa nga nating breeder, kasi nga hindi na naman ito nililimliman mga kalapatids. So sayang naman. So baka makahabol pa yun, kaya nga isinabay ko doon para naman ay mapisarin, kasi sayang din ng mga anak nito mga kalapatids, kasi nga magaling sa panghuming. So nakakauwi kahit malayo. So nabigla nga natin yung training doon. So wala nga tayong tos ng naga, wala tayong tos ng pili o albay, pero mga kalapatids ay nakauwi yung dalawa nitong anak mga kalapatids. So yun, doon ko napatunayan na maganda talaga ang linya doon ito. So umuwi kahit walang masyadong training o pagsanay sa ibang lugar mga kalapatids. So doon ko nalaman na magaling pala talaga yung linya din ito. So susubok ulit tayo sa sunod na club training mga kalapatids. So abang-abang na lang ulit tayo sa susunod na video na i-upload natin. So yun nga na, at least na-update ko na kayo at nagkaroon rin tayo ng panahon para makapag-upload ulit ng video. So maraming salamat sa inyo mga kalapatid.
So sana wag kayong magsawang sumuporta sa akin mga kalapatid, at huwag sanang kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel mga kalapatid, para naman ay magkaroon tayo ng sapat na budget, para naman araw-araw na tayo magkikwentuhan mga kalapatids at magsasama. Kasi nga dito nga sa amin ay wala nga akong wifi mga kalapatids, so umasa lang ako sa data, kaya pagpasensyaan nyo na lang mga kalapatids kung bihira nga ako makapag-upload ng video sa ating YouTube channel. So maraming salamat mga kalapatid sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel, at sa lahat ng mga baguhan pa lang dyan, so pa-subscribe naman, baka naman mga kalapatid. So paano ba yan? Next time ulit mga kalapatid. Thank you.